Take Me Back Tuesday ang marami sa pag-recreate ng Kapuso Royal couple Dingdong Dantes at Marian Rivera sa kanilang prenup photos from 10 years ago. Sa Dubai ulit yan kinuhanan pero kasama na ang dalawa nilang anak. Makichika kay Aubrey Carampel. Celebrating 10 beautiful years of love. Matapos muling maglakad sa aisle ng simbahan para sa kanilang renewal of vows, nagbakasyon sa Dubai sina Kapuso Royal couple Dingdong Dantes at Marian Rivera. Napa-throwback pa ang dongyan sa kanilang prenup photos 10 years ago. At nirecreate ito sa disyerto. Extra special dahil syempre kasama na ang kanilang two beautiful children na sina Zia at Sixto. Nakadagdag sweetness and kilig pa ang golden sunset as their backdrop. To complete their Dubai Desert Safari experience, nag-sandboarding pa si Mommy Yan with Sixto na halatang enjoy na enjoy. Binisita rin ng Dantes family ang Museum of Illusions at nag-post ng kanilang nakakatuwang mga litrato. Kabilang ang photo na ito na tila nakapatong sa plato ang ulo ni Zia. May kuha rin si Ate Z na nakaupo sa giant chair. Si Sixto may kuha naman kasama si Superman at meron din silang picture with Batman. Bukod dyan may kuha rin si Mommy Yan at Sixto with an owl. Ayon sa post niyan, gumagawa sila ng bagong memories that will last a lifetime. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Who is the real mastermind? Ngayong linggo na masasagot ang malaking katanungan na yan sa nalalapit na pagtatapos ng GMA Prime series na Widow's War. Nasesipangsman ang cast, pati sila sobrang excited na dahil sa mga paparating pang revelations. Makichika kay Aubrey Carampel. Yes, meron, Miss Aurora. Sino? Sino pumatay sa papa ko? Yung sinasabi niyong Palacios Killer, si Amando Namas. Revelation after revelation. Ganito ang huling linggo ng GMA Prime series na Widow's War dahil unti-unti nang lumalabas ang lahat ng katotohanan sa mga misteryosong pagkamatay ng mga karakter sa serye. Mula kay Doc Orly, Paco at Basil Palacios, si Bev, Peter, Francis at Inigo. But wait, there's more! Dahil madadagdagan pa raw ang mga casualty na yan sa kanilang final week. Marami pa rin daw shocking revelations ayon kina Carla Abellana at Jean Garcia na gumaganap bilang sina George at Aurora Palacios. May mga mawawala pa. And I guess ito na yung pinakamaraming murder or pinakamaraming deaths in one whole script, parang ganun. At hindi lang yun, main cast pa. Sa main cast pa ang mangyayaring mga murder. Maraming patayan, revelations ng mga totoong mga nangyari in the past. Yung mga tanong ng mga audience, lahat yan masasagot yan. Sa kanila raw nalalapit na pagtatapos, mamimiss raw nila ang nabuo nilang pamilya sa set. Pati na ang pag-portray sa kanilang mga karakter na talagang minahal raw nilang gampanan. I'm very, very happy. I'm also blessed that I was able to portray the role of Galvan Palacios. No? Una-una, the cast was really fantastic. I mean, everyone really worked so hard. Everybody gave their all. Especially when we started Widow's War, talagang everybody was like on fire. Sobrang masayahing team. Lagi nga nila nasasabi, grabe kayo sa mga eksena nyo. Tapos nagugulat sila pag in person or sa set, nagbibiroan kami, close kami lahat, masayahing kami. So yun yung pinakamamimiss ko talaga. Pagkatapos nga raw ng Widow's War, magbabakasyon si Carla sa Japan kasama ang kanyang family for a much-needed break. Si Jean naman, mamimiss ang pagganap
as the fierce Madam Aurora na isa sa mga paborito niyang ginampanang karakter sa telebisyon. Hindi nga raw siya makakapagpahinga dahil muli siyang mapapanood sa Lolong Bayani ng Bayan, kung saan i-reprise niya ang kanyang role from season 1 as Donna Banson. Maganda rin kasi ang pagkakasulat naman ng character din ni Aurora. Hindi siya mahirap pag-aralan, hindi siya mahirap mahalin, hindi siya mahirap ibigay. Kasi ang ganda ng character. I love Aurora Palacios. But I also love Donna Banson. Oo, lalo na ngayon. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. 2 linggo pa lang pero plot twist after another na agad ang ganap sa mga batang riles sa GMA Prime. Pero alam niyo bang, di lang mga writer at director ang nagbibigay ng creative input sa pagbuo ng serye? Makichika kay Lars Santiago. Bukod sa pagganap sa mga bardagulan at madadramang eksena sa harap ng kamera. Todo rin ang ibinuhos ni Miguel Tan Felix para mag-share ng creative inputs kaugnay ng kwento ng mga batang riles. Sumasama pa siya sa meeting ng staff. Isa yun sa pinaka gusto ko sa show na to is I have a voice. May in-encourage po nila akong tumulong sa creative process ng paggawa. Ipinagmamalaki rin ni Miguel ang magandang samahan sa set. Nito ngang linggo, nagpaparty si Diana Zubiri na dinaluhan ng co-stars nila katulad ni Desiree Del Valle, Ines Veneracion at ang mga gumaganap na batang riles na sina Kokoy De Santos, Bruce Rowland at Antonio Vinzon. Sinubukan ko lang po, naimbitahan sila and thankful naman ako sa kanila at dumating sila ngayong gabi. Tsaka syempre maganda rin kasi na magkaroon tayo ng effort sa isa't isa para talagang maging close kami. Ngayong pangalawang linggo na ng mga batang riles, lalo pang titindi ang mga eksena. Kabilang ang pagsabak ni Diana Zubiri sa action scenes. Magkakaroon din ng mga laking pagbabago sa buhay ng mga taga-riles. Lahat po ng nangyari po sa amin, iba-iba po hugot ng buhay namin. And masasabi ko lang po sa mga kabataan ngayon, dapat mahalin nyo yung mga pamilya nyo, mahalin nyo yung mga kaibigan nyo habang nandyan pa lang sila. Makikilala nyo na talaga si Matos kung ano talaga nararamdaman niya, kung ano yung mga pinagdadaanan niya. Si Kulot po ay isang lalaki na sa umpisa walang laban, puno ng takot, pero simula nung makilala niya itong mga taga-riles, malalaman niya na kung paano lumaban. Ngayong linggo, Tito Lar, ito yung malaking pangyayari at babago sa buhay nila. Sobrang laki ng part ng story na to na kailangan hindi nila ma-miss to. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.